Unahan na natin to, bumanat na naman po ang ating paboritong Sesame Street. Patayin mo si BBM? No joke. Bumanat na naman po ang ating paboritong Sesame Street na napapanood po natin nung panahon ng 90s dahil po sa taglay niya pong itsura at kasama niyo po si Bert. Okay, kasama niyo si Bert at ito po makikita niyo po sa ating paboritong Sesame Street na pinaulanan po ng Panginoon ng ilong yan. Talagang wish granted. Hingin nga naman po, nung nagpaulan ng Diyos ng ilong, putek, sinalo lahat. Abay mo ng pera. Ganun po yung paborito kong Sesame Street na yan. At bumabanat na naman po at nais nilang i-fake news at bulag-bulagin na naman po ang mga Pilipino dahil po sa ating budget for 2026. Ano nga po ba man sabi? Update the ito po sabi niya, update the Citizens Group for a People's Budget. Meron po silang tinatayong Citizens Group for a People's Budget has a page in Meta and X. Citizens Budget, please follow for both our advocacies on the GAA 2026. Wala pong pinagkaiba to sa mga fake news, sa mga survey na pinapakita nila at binubulag mind conditioning sa ating mga kababayan. At meron pa po silang an online meeting will be scheduled next week. Meron pang online meeting na puro kasinungalingan. Abay mo ng pera. August 18, details, please visit budget.ph. Ayan po, meron pa silang budget.ph. Iba po talaga tong paborito kong Sesame Street. Malupit po talaga tong paborito kong Sesame Street. Dapat dito ko eh. Sandali nga, dito ka lang palagi sa akin, paborito kong Sesame Street. Dali lang po ha, lalagyan po natin ang ating paboritong Sesame Street para hindi po siya mawalay sa ating feeling. Ayan. Ayan po. Diyan ka lang paboritong Sesame Street. Yan. Diyan si paboritong. Ayan po. Kitang-kita niyo po ang paborito kong Sesame Street. Laging nasa feeling ko. Ayan po ang aking paboritong Sesame Street. Kita niyo? At ito po yung sinasabi nila na pumunta raw po kayo dito para bulagin na naman kayo ng mga hayop na DDS. Citizens Group for People's Budget. Ang lupet, di ba? Ang lupet. Diba? Paano ka magkakaroon ng Citizens Group for a People Budget kung saan kayo ay mga fake news, mga hayop kayo? Ang lupet. Okay? Ano ba yung Citizens Group for a People's Budget? Okay? Tingnan muna natin to. Eto po, ayan na. Yan po ay pinatatakbo ng AI. Manus AI, a breakthrough one-click AI agent from China. Automatic. Basta po mga ganyan, mga gustong gibain ng gobyerno, mga DDS, affiliated saan? China! Ayan ha, ayan po ang ano nila, bagong modus nila. Ayan ha, ayan ha, ayan. Ayan o, CGPB, ayan ha, Citizens Budget. Meron na silang Filipinos, ayan ha, Filipino citizens actively participating in budget consultation engagement across the country. Meron po silang paganyan. AI! Diba? Nagpalabas na kaagad po sila na meron daw po mga sumasali na para sa budget
at pag-uusap sa budget 2026. Inunahan na nila para po makuha nila yung simpatsya ng taong bayan. AI, China. Abay malupit. Community Assembly. Filipino adults and community leaders gathering to discuss local governance and budget priorities. China, AI. Yan po ay galing sa gamit nilang manus.space. Hindi na po kayo mananalo ngayon sa mga fake news nyo. Ilalabas nyo pa lang, ibubulgar na namin. Ayan para masundan nyo. Ito na naman. Community leaders gather in the act of PhilCA National Conference. Ayan na naman po. Ayan, ayan, mga marami po silang nilalagay-lagay para po masabing legit. Eto po, tignan nyo Ayan po People's Budget for 2026. Nilagay po nila yan. Pero po sa PhilCA yan. Tampering. Ayan para malinaw. Eto po sa PhilCA to. Sa PhilCA picture. Kitang-kita na yun. Ayan community leaders gather in the act of for PhilCA. Pero ginawa po nila paborito ko Sesame Street, kinuha yung picture, mala Jason San, dalawang ngipin. Patayin mo si BBM. No joke. Desperado po. Ayan tingnan nyo PhilCA yan, yung picture. Nilagay nila dito. See? People budget for 2026. Tampered na tampered. Oy, sa PhilCA yan, oy! What the fuck? Ano sabi ni BBM? Mahiya naman kayo, Sesame Street! What the fuck? Grabe po, no? Desperadong galawan, no? Nilagay nila dyan. Ayan, people's budget, nakiisa daw. Ayan, may conference daw. Sa PhilCA yan, no? Nakakahiya kayo, buwakan ng... Abay malupit. Kitang-kita nyo po, Ayan ba yung magbabantay sa budget? Puro maka-China, puro tampered na mga picture. In-AI ang mga picture. Ayan Ayan ang bobobo nyo. Tandaan nyo, meron ng Google na ma-check yung mga larawan. Bobo, para kay si Jason Patayin mo si BBM. No joke. Okay, tinik po natin yan sa ChatGPT para talagang makita natin kung nag-e-exist ba yung, talagang nag-e-exist ba yan. Ayan, Security analysts have flagged multiple manus.space. Bakit po inaano? Kasi po, may pagka-China po yan at pagka-hacker. Ayon mismo sa ChatGPT, security analysts have flagged multiple manus.space subdomains as suspicious or used in phishing, malvertising campaign. That doesn't mean every subdomain is malicious, but it's red flag. Ayan po ang gamit-gamit ng ating paboritong Sesame Street. Check natin kung meron bang
CGP B26 na pinapakalat nila na all over the world na raw isusuporta dahil tinampered nila yung picture. I couldn't find any credible, independent record of an organization or program formally called Citizens GPB26. Yan nga po yung yung citizens nila. The only mentions are social posts and YouTube titles discussing or criticizing CGPB26, not official sources. Nothing about. Ito po yan. Wala po talaga. Ayan po yan. So, wala po yan. Tinik natin sa ChatGPT para malinaw po. Para hindi na magkalat yung mga hayop na yan. Department of Budget and Management site, which where real budget participation initiatives are announced. Ano pong ibig sabihin nito? Gumagawa po sila ng paraan ngayon para bulagin ng mga tao at sila po ang magbulag na meron na namang anomalya dito sa ating budget. Tandaan nyo po, ang budget po natin ay transparent na. Inunahan niya ng Kongreso at sana sumunod po ang Senado. Hindi na kailangan ang maeepal na Sesame Street. Give the random looking subdomain stock photos with alarmist watermarks and no recognition from official channels. I treat this unofficial at best. Ibig sabihin po, chinek po ng ChatGPT. Potentially scam or propaganda front. Kitang-kita nyo naman po. Ang website na yan ay punong-puno po ng scam at propaganda. Bakit po? Kasi po, tinatampered nila ang mga larawan, ini-AI nila ang mga larawan para palabasin marami pong nagpa-participate sa modus nilang Citizens Budget 2026. What the fuck? Kaya ano po ang dapat natin gawin? Kung maaari po, i-report natin ito. I-report po natin ito na ito po ay malicious. Ito po ay nagdudulot ng maling informasyon. Pinakita ko po sa inyo. I-report natin ito dahil hindi po to accurate, hindi po to reliable para pagbasihan po ng ating budget for 2026. Nagdudulot po sila ngayon ng kalituhan, mind conditioning na naman sa ating taong bayan. Ito po sa isang post. CGP 26, nothing says grassroots like watermark stock photos. Wala po silang stock photos na original, ibig sabihin. DDS front groups, new logo, stolen photos, citizen advocacy. Ibig sabihin po, ang pong website na yan ay ninakaw lang po ang mga larawan. CGP 26, ito po yung PowerPoint activism, ibig sabihin manipulator. Okay? May intention po silang mag-manipulate, not people's power. Ibig sabihin po, hindi po nire-represent ang buong puwersa ng ating mamamayan. DDS out of excuses, launch a budget watchdog. Nag-launch sila neto, budget watchdog sila, pero po mamaliin po ang utak at ima-mind condition po ang ating mamamayan. Ayan po ang pinaplano po ng ating paboritong Sesame Street. At ang ating paboritong Sesame Street, alam naman natin yan. Ayan kita nyo. Ayan ba ang magpapakita ng budget? Merong kinikilingan? Hindi po ganon. Mabuti pa yung mainstream media, kamukhang kamukha.
Patayin mo si BBM? No joke. Parang awig ah. Parang awig talaga. Putik na yan, oh. Parang awig. Abay malupit. Okay, yan ah. Para, ayan ah. Ano po sabi niya? Welcome back. Stay safe and let us defend her from all attacks. Politician, MUPs, urban sparrows, those who continue betray the Dutertes for a piece of gold, and those who continually see alleged crime when there is none. We solidly stand behind our Vice President. Ganyan po ba ang mamumuno, mga publikus? Ikaw talaga. Quốc gia, Chủ席Xi Jinping. Di ba? Ganyan po ba ang mamumuno na for budget pero kitang-kita mo panig na panig sa betlog ng mga Duterte? Di ba dapat gitna ka? Di ba dapat para sa tao ka? Hindi ka para sa Duterte? Ngayon kung para sa Duterte ka, anong gagawin mo? Mamaliin mo yan. Diba? Mamaliin mo napapanig dapat sa mga Duterte. Huwag po tayong pabudol. Kung maaari po, unahan na natin i-report yan. Kinakita ko po sa inyo. Hindi po maganda ang dinudulot na naman nila. Dahil po ngayon, nawawala na po sila ng opsyon, nauubusan na ang budget ang mga troll, at kitang-kita nyo, humihina na ang fake news ngayon. Bakit? Konti na lang ang budget, nakikapman na. Abay malupit. Di ba napapansin nyo? Hindi nyo po ba napapansin? Ngayon po, ang hina na ng budget, ang hina na ng fake news. Yung mga konti na lang talaga na malalaki ang kinakabig ang nagpe-fake news. Mahina na, di ba? Kasi nga, nagbabawas na di umano. May nalaman tayo ngayon, nagbabawas na sila. Kasi malaki ang gastusin kay Capman. Pare Kamandan, Pare Romy, nagbabawas na sila ngayon. At napapansin nyo naman yan, pumunta kayo sa FB, wala na. Mga konting bobong supporters na lang ang nagpe-fake news. Pero sabihin mo na mga yung dati na talagang porsigido sila. Kada araw-araw, may bagong tampered kay Martin Romualdez, may bagong tampered kay Barbers, kay Paduano, at sa iba't ibang quadcom. Marami dati. Ngayon po, konti na lang kasi po, konti na lang daw po ang budget. Nahihirapan na. Meron pa yatang di umano na mga sobre na pumunta doon sa Senado. Patayin mo si BBM? No joke. At eto nga po, isang expose po galing kay Carbonell na si Jesus Escudero po ay Yeah. Sabi ni Barbie, laban tayo, suntukan tayo. kung si Baste ay Barbie,
si Cheese ay cheesy? Eto nga daw po. Si Cheese ay kaya mahilig parang mahilig Ako'y malupit. Pakinggan muna natin ang expose ni Carbonell. Naniniwala ko na si Cheese Escudero ay macho. Dalawa na po naging asawa niyan. Yung una ay singer diyan po sa Sulu Hotel. Napakinggan ko na po yan, nakilala ko na rin. At ang sabi ko nung araw, napakaswerte naman ni Cheese. Ang ganda at ang bait ng kanyang naging asawa. Hindi po nagtagal, nagkahiwalay. Napaanon yung kanila pong kasal. Hindi ko po sinasabi na ang dahilan ay sapagkat nabisto ng kanyang asawa na si Cheese Escudero ay may kalaguyong lalaki. Oh my God! Grabe ka naman, Sir Carbonell. Ba't ganon? Ba't ganon? Ibig sabihin, kaya siya nag-aam kasi nga, si Cheesy ay bata pa. Kaya ang sabi niya ay, Patayin mo si BBM? No joke. Kaya pala, ganun ba yun? Grabe naman yan. Kaya nga pa. Grabe. Ano ba naman yan? Antindi naman yan, men. Ba't ganun, Carbonell? Ano ba naman to? Ano ba yan? Hindi ko po pinaninindigan yan. Hindi po tayo dismoso. Ganun pa man, kapag ahamon ko ng debate kay Cheese Escudero, kailan sumipot ka. Pag hindi sumipot itong si Cheese Escudero, ibubunyag ko ang marami pang anomalya. Nako, ibubunyag daw! Ano ba ibubunyag ni Carbonell? Putik! Ano ba ibubunyag ni Carbonell? Nakakaba... Ano ba yan? Meron ba dyan my boy lollipop? Ano ba ibubunyag niyan? Meron ba yatang my boy lollipop? Chuchu pala yan! May ganun. Ano yan, men? My God! Kaya, naku po! Chuchu pala yan! Ano ba to, Mr. Carbonell? Yan po sa Sorsogon. Marami na po nagsusumbong sa akin. Ito po ang ating pong telepono. At maraming tumatawag, sinasabi sa akin, ultimong yung Sorsogon State University ang nilagay ni Cheese Escudero na presidente ay pinsambu niya si Geraldine Escudero. Naku, pati Sorsogon State University daw, minamanipula. Pinsan buo ang nilagay. Naku po! Grabe po to, ha? Grabe po tong expose na to, ha? Butik, grabe na po to. Tsaka nga po pala, kaya daw po na yung maraming perang pumunta dyan sa flood control, may congressman daw di umano na pinagbagsakan ng maraming pondo. Yung po ang nababalitaan. Tapos ngayon, pinsang buo daw, etong Sorsogon State, nako po. Tapos meron pang Darna.
tagpuan yung kanyang Vice President, kapatid ni Geraldine. President and Vice President, magkapatid. Uy, President at Vice President, magkapatid. Puro Escudero. Grabe grabe. Kaya pala ang kilay mataas. Hi friends and not friends and not friends. Kaya pala ang kilay mataas at pulidong-pulido ang kilay Government University, labag po sa batas yan. At labag po yan doon po sa pagpapairang na laban po sa nepotism. Ano po yung nepotism? Yan po ay isang irregular o hindi tamang pamamalakad sa pamamagitan ng pag-appoint mo ng kamag-anak mo. Yes. Talaguyo mo, asawa mo. Bini Rod, thank you pare Tapos Bini. pinagkakakitaan niya. Parang Bini Rod, thank you tol. Salamat pare Bini. Sila na malaki. Marami pa po yung mga sumbong lamang kay Chis Escudero. Ang amin pong debate ay uulitin ko sapagkat kumisa nagkakamali po tayo 9/11, September 11, hindi po September 9. Inuulit ko, 5 o'clock in the afternoon, diyan po sa Plaza Miranda, harap ng Quiapo Church. Diyan ko po itinakda ang debate namin publiko para makita nila. September 11, debate. Kung hindi, ibubulat-lat daw ang kabaklaan. Grabe! Sabi ni Jason, pare, itutumba ko na nga hindi nagla-like. Thank you, Jason. Mag-like kayo, oy! Ay, tamad na naman kayo mag-like, oh. Amoy malupit. Grabe po to, matindi tong amo ni Carbonell, September 11, para pong Amerika, kailangan magdebate, kung hindi, ibubunyag daw po ang kabaklaan ni Cheese patay. Grabe sobrang cheesy. Grabe 9/11. Patay. Ako, Cheese, puntahan mo to. Kung hindi, mabubunyag daw ang kabaklaan mo. Sabi ni Carbonell. 'Di ba? Na dati ka daw, may asawa ka daw na singer diyan sa Solo Hotel. Tapos, pangalawa nga daw, syempre si Hart. Tapos, ayan nga, na ikaw daw po ay may kabaklaan. Grabe. Walang kodigo, wala po tayong dalang folder, at wala po tayong dalang bodyguard. Tayo po ay haharap diyan, tao sa tao, Pilipino sa Pilipino, lalaki sa lalaki. Pag hindi sumipot itong si Escudero, mga kaibigan, hindi ko sinasabing bakla siya, wala po kong kapintasan sa mga bakla, sapagkat lumalabas na si Vice Ganda, mas dakila pa kaysa kay Vice President Sara. Mas makatao, mas Pilipino kaysa sa ating Vice President of the Philippines na maka-inchik. Yan po ang kasumpa-sumpa. Kasama na rin si Cheese Escudero, maka-incheck. Alam nyo, yung kamiting po ni Cheese Escudero, yung po ang best friend ng mga Duterte. Tandaan nyo po yung kamiting niyang minister na yon, best friend ng mga Duterte yon. Yung po ang best friend ng mga Duterte. Kaya po, nakakagulat na bago magdesisyon sa impeachment, putik nandun yun. Anong gusto nyo ipaiwatig?
Kasama na rin kayo sa payroll ng mga China? Grabe po alam nyo po kung i-imagine nyo, nakakapangilabot na po ang nangyayari sa ating bansa. Dahil po, ang mga hayop na mga ganyan, hindi po dapat ini-entertain yan. Sa totoo lang po. Makita mo ba ang Pangulo? Ang Pangulo, pag pumunta doon, kaswal lang. Pero ikaw bilang Senate President, alam mo na mababaidang kang hayop ka. Dahil alam mo na malapit yan sa mga Duterte, in-entertain mo pa. Hindi man lang pagkatapos na or makalipas man lang ng 1 linggo, pero pinapakita mo talaga sa taong bayan, nakala mo kung sino kayo. 'Di ba? Ba't ini-entertain nyo yung mga ganyan? Yan po ay mga kaalyado ng mga Duterte, yung Prime Minister na yan. Pinakita mo pa bago ang desisyon. Anong iisipin ng taong bayan? Tapos magagalit kayo para kayong balat sibuyas pag tinitira kayo ng taong bayan. Huwag kayong magsenado. Ang daming balat sibuyas dyan, iyakin. Cayetano, Marcoleta, si Joel Villanueva. I-send mo nga sa akin, Green Day, di ba? Ang kapal ng mga mukha nyo. Huwag kayong kung balat sibuyas kayo, konting kritisismo sa inyo, galit na galit kayo para kayong tanga. Patayin mo si BBM? No joke. Lahat ng Pilipinong nagtatanggol sa inchik sa kanilang pagmamalabi sa ating bansa sa pangunguna ng mga Duterte ay kalaban natin. Dapat tagpasin natin. Dapat ideklara sila ang ideklara natin na personal non grata sa ating po mga puso, sa ating mga buhay, sa ating mga bahay. Personal non grata lahat ng mga maka-Duterte sapagkat ang mga Duterte traidor, baboy na mga Pilipino. Nakakaya merong Pilipinong ganito. Abay, binababoy ang kababaihan. Sampo niya ang mga nagsusumbong po sa atin. Meron pong isang babae sa Palawan, sa Puerto Princesa. Binayaran nila, pinasundo sa isang tricycle driver at nagsumbong po sa atin yung security guard sapagkat yung security guard minura-mura ni Rodrigo Roa Duterte nung siya ay pinapahanap ng babae para pagkatuwaan ng mga politikong supporter ng Davao Mayor noong araw. Nagkaroon po ng kumbensyon. Diba? Yan nga eh. Alam po si Carbonell, lahat po to, inamon na lang mga Duterte. Lahat din po ng amon niya, hindi tinabla, kabaklaan. What the fuck? Kaya po, hindi na po bago na hindi umatin si Baste dyan sa Luneta. Kasi po, eto, hinamon niya na yan, hindi na talaga nagpunta. Si Duterte pa noon, hindi pa presidente, hinamon na neto, hindi rin nagpunta. Talagang may lahing bakla talaga yung mga Duterte. Si Pulong, kita mo naman, tanga-tanga. Si Pulong, di ba? Pati babae, pinapatulan. Iniiyot na, kulang na sa bunutan pa. Yeah.